Guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ito po si Kabady mo dito pa rin sa negosyo ng pagbababuyan. So nandito tayo sa farm. Ayun, talaga naman ano. At nandun yung mga alagang baboy. So may isang baboy doon na malapit ng mga anak at syempre isang baboy naman na patiner. So panghanda naman sa Mayo, mga piyestahan ano. So tara guys, pag-usapan natin ngayong araw na to, ito ngang tungkol sa mga pakain sa mga alagang baboy. Okay, doon sa mga nagsisimula pa lang sa negosyong ito, gusto ko intindihin yung mabuti paano ba pinapakain itong baboy para makatipid tayo at syempre sa bandang huli kumita tayo sa negosyo ng pagpapabuyan. So tara, let's go! Nanda ko na nga pala yung mga papel na kailangan natin. At syempre, eto, ayun oh. Malinis na malinis ngayon na itong farm ah. Ayun, ang gandang tingnan, nakaka-fresh. Ayun, so ito. Ayan, ito nga pala guys yung pili na puno. Ito yung mga normal na pili na puno na makikita dito sa Bicol region. Kaya kapag napasyal kayo ng Bicol, talaga naman tikman nyo yung mga pili nuts, napakasasarap. Ayan. So ito na guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagkain sa ating mga alagang baboy. So bakit ba kailangan nating pag-isipan, pag-aralan ang bagay na ito? Kasi halos 70% to 80% ng gastusin natin sa ating negosyong baboyan ay galing dito nga sa feeds o pagkain sa baboy. Lalong-lalo na kung partner ang pinag-uusapan natin. Ang pagnenegosyo ng isang baboyan ay isang negosyo na malaki na rin ang ginagastos. Hindi katulad noon na kapag may alaga kang baboy, dire-diretso lang. Pakakainin mo lang ng rino, ng sagmaw, lalaki na yung baboy. Pero sa ngayon, nagkaroon na tayo ng tamang sistema kung paano nga ba ang tamang pagpapakain sa ating mga alagang baboy para makuha natin yung wastong timbang sa bandang huli sa mabilis, maayos at sistematikong pamamaraan. Okay. Karamihan na sa mga tinatanong natin at ng mga katropa natin ay paano ba at gaano ba karami ang ipapakain natin sa ating mga alagang baboy. Ikalawa, gaano karami ang makukonsumo ng isang patiner o patabaing baboy bago ko ibenta sa merkado. At ang pangatlo, tama ba yung pinapakain ko sa aking mga alaga para makuha ko yung wastong timbang nang hindi nasasayang yung aking pinapakain sa kanila. So yun yung mga bagay na dapat matutunan natin at dapat pag-aralan natin, ganoon na rin masagot natin ng tama. Okay, sabi ng iba, ang dapat ipakain sa iyong mga alagang baboy para magkaroon ka ng tamang resulta ay 4 na kilo hanggang 5 sako. Maaaring totoo yan at depende na rin sa lahi ng mga baboy na inaalagaan ninyo. Pero ano ba ang normal na kondisyon ng tamang pagpapakain sa ating mga alagang baboy? Okay, ganito. Normally, ang mga alagang baboy ay winawalay sa kanilang mga inahing baboy sa kulang na ika-28 days o minsan mas maaga pa. Sa ganong pamamaraan, sa ganong sistema, mas nagiging mabilis ang paglalandi muli ng mga inahing baboy. Meron naman tayong mga katropa na 35 days nagwawalay at yung iba sa ika-45 days. So depende sa inyong sistema, sa inyong baboyan. Pero normally, ang pagwawalay ay nangyayari sa ika-28 days to 35 days. Sa ganong sistema, magiging mas maganda at magiging mas mabilis ang cycle ng paglalandi ng inahing baboy na nagiging dahilan para maging profitable ang isang piggery business. Bakit ba tinake natin na reference yung pagwawalay sa inahin? Sa mga katropa, kailangan nating i-take as reference yung pagwawalay sa inahing baboy dahil dun tayo guys magsisimula ng tunay na gasto sa mga partner natin. Ibig sabihin kapag winalay na sa inahing baboy ang mga piglets at gagawin nga natin itong partner o patabaing baboy, ibig sabihin yun, ano ba ang definasyon yun? Ibig sabihin yun, ito ay ibibenta natin sa merkado after na mapataba, mapalaki natin at makuha na natin yung wastong timbang. Nangyayari ito sa loob ng 3.5 buwan hanggang 4 na buwan at kalahating buwan na pag-aalaga. Yun ang pinaka-systematikong pamamaraan para maging profitable ang iyong piggery business. Ito naman. So, simulan natin sa pre-starter. Ang pre-starter ay ginagawa natin at pinapakain natin mula sa mga piglets na may gulang na 33 days
35 days o maging 28, between 28 to 35 days. Ibig sabihin lang nito, mula week 5 hanggang week 7, 3 linggo nating pakakainin ng pre-starter ang ating mga alaga. Sa ganong sistema, makakakonsumo ang ating mga alagang baboy na piglets ng halos sa 22.75 kilos sa loob ng 3 linggo na pag-aalaga o minsan mas mababa pa. Bakit 22.75? Halos isang sako na ng pre-starter yun Kasi nga guys, sa gulang na 3 weeks, 2 weeks pa lang ay tinuturuan na natin ang mga piglets na mag-start ng kumain para pag natapos na silang maiwalay sa kanilang mga inahing baboy, sa kanilang mga mommy pig, marunong na silang kumain. Ibig sabihin, ready na sila sa pre-starter. Kaya nga, tinataya natin na sa week 5, yun yung pinakamagandang simulan ang ating pre-starter. Pagpapakain ng pre-starter sa mga alagang baboy. Pero ibig din sabihin nito, hindi naman kailangan talaga week 5, pwedeng mas earlier pa kung kaya na ng ating mga piglets. Ito naman mga katropa, paano naman pagdating sa pagpapakain ng grower sa ating mga alagang baboy? Ibig sabihin nito, mula week 8, week 9, week 10, week 11, so 4 na linggo nating pakakainin ng starter ang ating mga alagang baboy. Gaano karami bang makukonsumo nito? Ibig sabihin 50.75 kilos o halos isang sako ng starter. Alalahanin natin na sa panahon ng pag-aalaga natin ng baboy, etong sa starter period, isa ito sa may pinakamalaking gastos na pakain sa ating mga alagang baboy dahil kung susumahin natin, mahal ang presyo ng feeds na to katulad ng presyo ng pre-starter. Ang kaibahan lang nila sa pre-starter period, hinay-hinay ang pagkain ng ating mga piglets kung ano lang yung kaya nila. Pero sa starter period, dyan na sila unti-unting So sa pre-starter period naman is dyan na sila talagang unti-unting lumalamon at pagdating ng starter period nga, dyan na natin makikita yung unti-unting paglobo ng ating mga alagang baboy. Kaya naman isang sako ang dapat i-allocate natin sa 4 na buwan ng pagpapakain sa starter period na mga alagang baboy. Ngayon naman, sa gulang na ikaw week 12, 13, 14, 15, and 16. Ibig sabihin 5 weeks naman nating pakakainin ng grower ang ating mga alagang baboy. Halos isang buwan at isang linggo o pwedeng higit pa ng konti o pwedeng isang buwan at 2 linggo. Ibig sabihin nito guys, week 12, 13, 14, 15, 16 o pumasok pa sa week 17, maaari nating pakainin yung ating mga alagang baboy ng halos nag-average ng 2.5 kilos to 3 kilos ang araw na pagpapakain dito. At ibig sabihin lang nito, dun sa 5 linggo hanggang 6 na linggo na pagpapakain natin is maaari silang magkonsumo ng 98 kilos. Ano bang ibig sabihin yun? 2 sakong feeds ang ipapakain natin. Dito guys, nagkakaroon ng butasan ng bulsa sa mga nag-aalaga ng baboy. Dahil ang 2 sako na ipapakain mo sa loob ng 1 buwan at kalahati o 1 buwan at 1 linggo, talagang napakabigat sa magbababoy. Imagine kung tigto 2,000 na ang average o tigwa 1,800 na ang average ng pakain sa bawat isang baboy na makukonsumo nila sa loob ng 1 buwan at 1 buwan at kalahati, talaga namang medyo mabigat, diba? Imagine 4,000 or kaya 3,000, between 3,600 to 4,000 pesos. So talaga namang mabubutas talaga ang bulsa, 'di ba? Pero dito sa panahon na 'to, dito mas mabilis lumaki, mas mabilis bumigat at dito natin makikita ang tunay na paglobo ng ating mga alagang baboy. Dito tayo bilang isang magbababoy makakaramdam yung tunay na happiness kasi dito natin nakikita yung pinaghirapan natin sa ating mga alagang baboy. Yung everyday na dumadalaw ka sa iyong baboyan, magiging happy ka. Kasi nga, nakikita mo, ay, lumalaki na yung baboy ko. Naku, ang ganda ng presyuhan ngayon, di ba? So, ganun yung dramahan dyan.
At ito naman, sa week 17 to week 18 o week 19, meron tayong option. Maaaring dire-diretsuhin pa natin ang pagpapakain sa ating mga alagang baboy o pwede namang pakainin lang natin sa 1 hanggang 2 linggo. Dito sa ganitong sistema, mag-a-operate ng pakain sa ating mga alagang baboy ng 3.25 kilos hanggang 3.5 o pwede maging 3.75 pa. Depende sa kung gaano natin gustong palakihin ang ating mga alagang baboy at gaano ba kabilis gusto natin itong magresulta sa katawan nila. Bakit sa panahon na ito, pwedeng pakainin sila ng mas marami? Kasi nga, sa panahon na ito, sa period na ito, kung saan nasa finisher stage na sila, doon nagkakaroon ng mas mabilis na pitch conversion ratio. Ibig sabihin kung ano yung pinapakain natin, nagre-resulta sa dagdag na timbang sa ating mga alagang baboy. Kaya naman, huwag nating tipirin ang ating mga alagang baboy, lalong-lalo na kung mataas ang presyuhan sa merkado. Sa ganitong sistema, mas malaki ang ating pwedeng kitain. Ibig sabihin nito, kung 1 linggo nating pakakainin ng finisher ang ating mga alagang baboy, mag-a-average ito ng 22.75 kilos na konsumo sa feeds. Kung 2 linggo naman is maaaring halos 1 sako na ang ating papakain sa ating mga alagang baboy, at kung 3 linggo naman halos 73.5 kilos o 1 sako at kalahati. Ito, tanong, hanggang saan ba lalaki ang mga alaga nating baboy? Kung 3 linggo mong pakakainan ng finisher, malamang umabot ng 100 kilos, higit pa yang mga alaga mong baboy. Normally, nag-a-average ng 110 kilos hanggang 115 kilos ang mga alagang baboy na pinakain ng isang pre-starter, isang starter, 2 grower at halos 1 sako o 1 sako at kalahati na finisher. Kaya naman kung mataas ang presyuhan, ito yung pagkakataon kung saan pwede mong dire-diretsuhin, palamunin mo ng gusto ang iyong mga alagang baboy para pagbenta mo talagang sigurado nakikita ka. Ito, kapag ganito ang sistema mo sa iyong babuyan at nasiguro mo na mapalaki mo at maganda ang pagpapalaki mo sa iyong mga alagang baboy sa natural at sa malamang, siguradong magiging maganda ang iyong kita. Sa panahon ngayon na ang presyuhan ng baboy ay napakataas, umaabot ng 220 per kilo ang live weight ng mga alagang baboy at sa ibang mga lugar 250, 270 pa. Pero normally 190 to 180 hanggang 200 pesos per kilo. Talagang napakaganda na ng kitaan dyan. Maaari ka nang mag-average ng kita ng 6,000 to 8,000 pesos sa bawat isang baboy na alaga. Kaya naman importante na kung mataas ang presyuhan ng mga baboy sa inyong lugar, idire-diretsuhin nyo, palakihin nyo ng maganda, palakihin nyo ng mabilis, at siguraduhin nyo umaabot ang timbang ng inyong mga alagang baboy ng more than 100 kilos. Sa ganyang sistema, talaga naman kahit gumastos ka, babalik din sa iyo ang tamang resulta pagdating sa profit ng negosyong baboyan. At ito naman ang diskarte, kung sakali naman na medyo mababa ang presyuhan ng inyong mga alagang baboy, nasa sa inyo ang tamang pagpapasya, paghuhusga kung hanggang saan mo ba kayang palakihin ang iyong mga alaga para hindi ka malugi at sigurado na kumita ka sa iyong negosyo ng pagbababoyan. Ibig sabihin pala neto guys, ibig sabihin sa pre-starter period 22.75 kilos, sa grower 50.75 kilos, at kapag pinakain naman natin ng todo ang ating mga alagang baboy 98 kilos pagdating sa grower stage, plus sa finisher maaari natin pakainin sa loob ng 1 linggo ng 22.75 kilos. Kung ganon, 193.5 kilos ang makukonsumo ng ating mga alagang baboy sa panahon ng pagpapalaki sa kanila. Ngayon, kung gusto natin ng mas mataas na timbang, maaari nating i-extend ang ating pag-aalaga sa finisher period ng 2 pang linggo. Kaya, mula 193 kilos 0.5, maaaring umabot ito ng 244 kilos. Yun yung pwede nating ipakain at pangonsumo ng ating mga alagang baboy. Sagad na yun. Ayan, huwag na nating dagdagan. Kasi kapag dinagdagan pa natin yun, ako sobra-sobra na yun. Medyo mahirap ng anuhin yan, i-recover pagdating naman sa profitability ng ating negosyong baboyan.
Kahit na sabihin mong mataas ang presyo ng baboy, ito naman ang magiging disadvantage, medyo mahihirapan naman tayong ibenta yan sa merkado kapag sobrang laki. Kaya naman importante, ngayong mga baboy natin is nag-average ng 125 kilos and below para at least yun yung mga normal sizes. Kasi sa mga probinsya, halos 90 kilos, yan na yung pinaka-average na gustong-gustong bilhin ng mga mamimili between 70 to 90 kilos para hindi sila mahirapan na ibenta at ipaubos sa palengke. At naman sa mga namimili sa mga tracking, so gusto nila more than 100 kilos para at least ayos yung kanilang pamimili sa merkado sa pagtayo-tayo. Kaya naman guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat. Paalam.